Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Hello! So ito na yung pinakahihintay ng lahat. Pero, shoutout muna tayo 'no. Hindi ko na ipi-play ng buo, dun lang tayo sa may mismong investigation. Ito yung regarding dun sa Lipa Massacre na kay MJS. So shoutout muna tayo. Ah, Shoutout Ma'am Kate, 08 Gmail, 'di ba? Haba yung comment ni ma'am. Tumira din kami sa ganyang bahay before sa Leyte. Ito yung sa video na Lagusan ano, rent pa namin dun is ₱500 lang, sobrang mura kasi nga haunted house. Talaga siya, may mga lumang pictures din na nakahang pa rin sa bahay, ayaw ipaalis ng may-ari. So far wala naman kami nakikita maliban sa mga yabag ng paa or parang naglalakad sa second floor na kahit yung ibang tao may nakikita daw. Yung paglalakad lalo na kung ano, kung kahoy, kasi yung lumang bahay namin sa Mindoro dati ganyan, kahoy yung sahig, eh. Kahoy yung sahig, yung bago masunog yung bahay namin. Nararamdaman ko, feeling ko talaga hindi ano yun, eh, oo, talagang feeling ko dug dug may gumaganon talaga. Pero, naiisip ko, noon dati feeling ko may naglalakad talaga. Pero ngayon naiisip ko siguro dahil tapat kami ng kalsada 'no, yung vibration ng ano, basta tapos may time pa na dahil sa lamig ng panahon, may factor daw yun, eh. Nag-e-expand or nagco-constrict yung kahoy, something like that. May scientific basis feeling ko. Kasi pagka yung sahig talaga, parang normal na yan na makaramdam ng parang may naglalakad, 'di ba? Next, si Ma'am Vanessa Dacayo, hello. Good afternoon po from Dubai, regular listener here. O nga pala yung ano, yung Halloween special ko baka bukas na ano, November 2. Sobrang late na. Kasi tinapos ko talaga muna 'tong ano, eh, 'tong Halloween, eh, para wala na tayong babalikan. 'Di ba? Ma'am Vanessa Dacayo, good afternoon po from Dubai, regular listener here. Listener po kasi radio ko kayo habang nagwo-work. Pa-shoutout po basta I always choose the channel, make sense kasi. Hello Ma'am Vanessa Dacayo, para daw tayong radyo, eh. Ako po ay bumabati kay Ma'am Vanessa Dacayo na nasa Dubai ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta, ma'am. Patuloy kayong makinig sa akin. Maraming salamat po. Next, sabing gano'n, ni Curtin Carnado, umay ka na ba magbasa ng low IQ? Hindi naman, okay lang. Kasi naiintindihan ko din naman minsan bagong ano lang ano, bagong nood lang sa akin, 'di ba? Bagong ano, hindi rin siguro naiintindihan kung ano yung style ko. Sabi nga ni Ma'am Hana Hombre, shoutout Sir Bungo, God bless always. Sir Joban Gamyao, Sir Charlie De La Cruz, Ma'am Jenny Babe, Sir Walter Navarro, Ma'am Peri Haba, ha? Ma'am Katrina Love, hello po. Oo, oh, 'di ba naintindihan ni Ma'am. Kasi bahay namin ganyan din dati. Sir GC719, Sir Obi Flester, hello. Ma'am Angelica Canino, Sir Jeray TV, mhm. Sino naghurumentado nun, hindi ko po alam, eh. Sir Janjan Bakal from Baclaran, Sir Momong, Sir Bonjinx, hello. Mhm. Sabi niya, alam mo pala yung develop sa camera na hoy, hindi ko naabutan yung ano, yung dine-develop ng camera, Nakukuwento lang sa'kin or nase-search ko yung history ng camera. Paano yung dine-develop? Ikaw, Sir Bonjinx, ang naabutan mong camera yung ano, yung flash gawa sa pulbura. Sir Jovan Yap, hello. Sir Domingo Arador. Sabi nga ni Big Yellow Birdie, opinion ko lang, mas madami kasing gustong maniwala sa nakakatakot or nakakilabot na story. Kaya pag may scientific explanation, parang nagpa-pop up yung illusion of mystery sa kwento. Kumbaga binibigyan ng logical interpretation, nalilesen yung mystery na kinikrave. Oo. For
Good, very good explanation. Very good, very good. Na-explain mo ng maayos yung gusto kong sabihin. Very good, Bigel. Yan ang mga viewer ko. Kaya proud na proud ako pagka ganyan mag-isip yung mga viewer ko eh. 'Di ba? Kahit ako na yung bobo, basta yung mga viewer ko matatalino. Ito yung hirap kasi pagka nagre-react ka, tapos matatalino yung mga viewers mo. Sometimes tinatalo ka nung nire-raise nilang argument eh, or yung explanation nila. Kaya I'm so proud na may mga viewers akong ganyan. Very good. Sir Julian Lacyan, hello. Sir Jocelyn Tolentino Celones. Sir Momong. Ano itong fino-forward ni Ma'am Shirley Gamboa? Mga artistang naghahasik ng ano? Ng lagim? Sige, checkin natin yan, ma'am. Dapat pinipm mo sa akin kasi hindi ko nababalikan to eh. Sabi nga ni Say, baka sobrang kabaw intense ang pangyayari. Hindi kahit na eh. Yung ba sinasabi ko, yung wala na akong dapat, hindi naman laging ganyan. 'Di ba? Kung nangyayari talaga yon, meron at merong lilitaw talaga ng video nun eh. Nagkakataon lang na pagka may merong nagkakataon na may ganon na hindi nakukunan kasi mas cool sa kwento eh. Sabing ganon ni Odessa, that's not mean na may batas sa freedom of speech ay magiging malaya ka na. Sa lahat ng gusto mong sabihin, ang freedom of speech ay ginagamit yan sa tamang paraan, hindi sa mga negative na at paninira mo. Anong sinira ko? Anong sinira ko? Na mag-provide ng logical explanation, paninira yon? Ang tanga mo naman, Ma'am Odessa. Paninira ba yung ginagawa ko? Kapag nasasampal kayo ng totoo? Yan ang hirap sa atin eh. Ini-interpret agad na paninira kapag hindi naaayon. Ang gusto mo ba laging papaburan? Sabi ganon, sana gamitin mo naman sa tama ang freedom of hindi yung paninira. Para saan to reaction mo, tanong ko? Eye-opener ito. Para hindi auto-paniwala yung mga tao. May option sila na mag-isip. Ano yung reply? Sabi ito, debunking is not paninira. Please educate yourself. Dumaan lang pala sa YouTube mo eh. Pero kung makasabi ka ng paninira yung ginagawa niya, akala mo naman kilala mo yung host. Kapag tinanong ka ba kung ano sinisira niya para masabi mo na paninira yung ginagawa niya, wala! Wala may isasagot. Ito yung tanong ko eh, ano yung paninira na ginawa ko? Na sinabi ko na pwedeng may logical explanation yung nangyayari? Tanga! Nakabwisit. Next. Hello, Sir Martsan. Sir Rafael Salonga. Happy Gray Snake. Hello. Mami Malagenya. Philip Sidor. Hello. All about taboo. Common na sa social media na easy access na sa mga Pilipino hindi kasi alam yung objective at subjective. Logic over feelings. Pero 80% ng Pilipino nagja-judge. Totoo to. 'Di ba? Kaya nga maraming kumampi doon sa lahat, basta nakakaawa, kakampihan eh. Ganyan kadalasan. Kasi addict tayo sa teleserye kasi. Diba? Hello, Sir Philip Sidor. Kuya Rick! Hello, Kuya Rick. Ma'am Eva Santos. Tapos yung video ko yung sa Film Center. Saan ba yung video ko sa Film Center? Pag dinibunk naninira, ang tanga no? Ito yung mga nag-comment doon. Ito lang yung mga naabutan ko nag-comment ha. Sir Momong, hello. Sir Julian Lacyan. Ma'am Lynn Sudo, hello. Ma'am Eva Santos, hello. Sir Momong uli. Joanna Babes. Big Yellow Birdie, tunog manok boss, ganyan yung manok minsan. Alam ba yung ano? Yan, ay hindi, yung iyak. Yung iyak kasi tandaan nyo, you have to understand, yung iyak na yan ay nakapture sa lapel ni Sir Ed.
Hindi environmental yung mic eh. Feeling ko pinatong yung iyak eh. Iba ang tunog nung iyak ng manok eh. Na, di ba pinlay ko yung footage ko? May capture na iyak ng manok. Malayo dito eh. Feeling ko minagic ito eh. Feeling ko lang ha. Kasi olats na olats talaga yan nun. Sir Martsan. Sabi gano'n ni Obi Lester. Obi Flester. Shoutout Sir Ed Helicopter. Hello, Nanay Riza. Sabi gano'n ni Ed Garapay. Sir Bungo, may bago na po tawag sa mga babaeng prosti. Ang tawag sa kanila ay self-employed. Hindi babae yung mga nandun sa film center. Hindi sila babae, mga gay sila eh. Wala kami nakitang babae, puro lalaki yung nandun eh. Sabi gano'n ni Sir Jonathan Eugenio, dapat pong tandaan ng production ng GMA na yung design ng MFC ay auditorium theater, tahimik sa loob pero yung maliit na tunog ay nag-amplify talaga. Posible yan, sinabi ng guard na patak ng tubig. Na-amplify dahil sa natural design ng building. Pero ako, kung akong tatanungin mo, pinatong yung sound eh. Kung ako lang ha, sabagay, mas may credibility yung nagva-validate na expert nila eh. Kasi pwedeng ang mangyari doon, may naririnig ako sa loob kahit wala naman naririnig, sinasabi ni Ma'am Ana. Siningit lang yung scripted yung... Hindi, pwede naman sigurong 'di ba? Pero parang nga. Parang. Tsaka yung iyak, yung pattern ng iyak na ulit eh. Naulit doon sa ibang part eh. Sabi nga ni Ma'am Peri Haba, punta naman po kayo sa Nightmares Manila. Saan ba yan yung Nightmares Manila? I don't know. Sir GC719, hello. Jonathan Eugenio, hello. PCCP Tech, hello. Sir GC. Okay, proceed na tayo. Siguro 12 minutes, okay na yan na magkamustahan tayo, di ba? So ito yung yung pinakihihintay nyo. Ini-skip ko na yung istorya. Alam naman natin ang istorya nung Lipa Massacre, di ba? Dito na tayo sa mismong ni Sir Ed. Kasi kung i-discuss natin yung una, nagkaroon ng ng restriction pala itong video ng KMJS na to eh. Kasi masyadong madahas yung pinag-uusapan. So ito na dito na tayo mag-start sa mismong investigation. At hinanakit ng mga patuloy na naninirahan sa Lipa Massacre House. Sa pagpunta roon Yan ng Kalwag, madadama pa rin kaya niya ang sinasabing... Kasama nga rin dapat kami dyan eh. Kaya lang malayo eh. Malayo kasi eh. Kaya hindi na kami nakasama eh. Sayang eh, no? Luluwa ng mga... Inuulit ko hindi kami kasama doon sa mismong doon sa mismong yung mag-guest kami. Hindi ganon. Nandun kami sa likod. Para titingnan talaga kasi yun ang gusto nating malaman kung scripted o hindi eh. Biktima. Kaya lang, doon sa karanasan namin sa film center, pwedeng ang mangyari, truthful naman yung investigation, then lalagyan ng magic ng GMA yung footage. Diba? Una munang lumibot si Ed sa bahay kasama ang mga dating nagrenta rito na sina Mary Lord at Ofelia. Uy, sakit ah. Sakit sa ulo. Ate, may nakita akong babae. Ito magiging fair naman ako. Alam naman natin yung istorya ng Lipa Massacre. Alam natin. So pwedeng mangyari, magiging fair ako, hindi porket kaibigan ko si Sir Ed. Maintindihan ako ni Sir Ed eh. Pwede nga mangyari cold reading. Di ba? Binibigyan ko lang kayo. Hindi ko sinabing kinold reading ni Sir Ed, pero bibigyan ko ka ng idea na pwedeng cold reading yon. Kasi alam na natin yung istorya eh. Kahit ako, pagdating ko dyan, pwede ko sabihin yun eh. Pero titingnan natin yung mga special na gagawin ni Sir Ed. Kung mabibreak yung illusion, or yung dahilan na cold reading. Siguro mas mataas ng kaunti sa inyo. Mga ganito.
Habang lumalapit, sumasakit sa ulo. Maya-maya pa, sina Ed pumasok sa master's bedroom. Umiiyak eh. Ma'am, ano po? Saan po? Ma'am, sige po. Bakit po? Ano po narinig niyo, ma'am? Kaya? Rosa po, ano po yung narinig niyo? May babae doon. Duguan. Ang daming dugo. Meron dito malalim na ano. Sa part na to. Dito may malalim. Tsaka dito. Bigat. Nakaka-torment yung sigaw niya. Yung tulungan mo ako, tulungan mo ako. Tulong. May nagtatanong sa akin, may sakit daw ba si Sir Ed para daw pumayat? Pero you have to understand kasi, lahat tayo ay tumatanda. Hindi naman siguro, wala namang sakit si Sir Ed. May nag-PM sa akin kanina, may nagtanong eh. Hindi naman siguro. 'Di ba? Tumatanda lang talaga tayo lahat. Kasi, syempre, ako din, tumatanda din ako. Ilang taon na ba ako? 25. Magto-26 na ako. Narinig ko. Sunod na tinungo ni na Ed ang kusina kung saan binangungot daw si Mary Lord. Willing ka ba? Sige nga. Kung kaya mo mag-respond sa akin, katukin mo din to. Pero kayo kasama dito na ano na interactive na ghost. Ilang minuto lang matapos ang pagkatok ni Ed sa pinto, ito na ang sunod na narinig mula sa pinto ng kusina. Pakinggang maigi. Subukan lang po natin mag-establish ng communication. Hala, kinatok yung pinto. Kinatok ang pinto. Narinig niyo, di ba? Ginaya niya yung katok ko. Narinig ko na. Narinig ko rin. Kumatok. Nandiyan siya eh. Ito, natok yung pinto. Hindi naman siguro minagic to, no? Kasi, hindi ito sa post-production, actual nilang narinig eh. 'Di ba? Now, kung ano yung nag-cause ng katok na yon, ano ba pwede? May nalaglag na something? Opo. Halika rito. At ang katok na ulit ng isang beses pa. Halika. Sige. Nung reviewin ng aming team ang kuha ng mga CCTV na i-record din dito ang tunog ng mga katok. Totoo naman na galing CCTV. Sa patuloy na paglilibot ni Ed sa Lipa Massacre House, ang mga kaluluwa sa bahay tila nakipaglaro pa sa kanya. Pwede niyo bang galawin yung mga gamit ko? Kasi intelligent po sila eh. Hindi siya Nakapagpagalaw imprint. sila ng gamit eh. Narinig niyo ba? Dito. Dito sa kwarto. Parang may naglalaro. Oo. Pero sa CCTV nakuha nung mismong mga sandaling yon sa master's bedroom kung saan nanggagaling ang mga kaluskos, wala ni kahit anong gumalaw. Diyan, kwarto na yan. Huwag yan! Hindi yan. Ayoko ng ganyan. At nang lapitan na ni Ed ang silid na pinanggagalingan ng tunog, Nagre-response pero ayaw nila yung lumalapit. Oo, ayaw nga yan. Pag nag-iisa ka lang yan. habang naglilibot ang aming team, may nai-record na tunog ang kamera. Pakinggang maigi. Anong pangalan mo? Parang sigaw ng bata. Ulitin natin para sa mga hindi agad naniniwala. Anong pangalan mo? Pag nagsalita yung isang tao, hindi lang naman siya isang frequency lang eh. So madami siya na spectrum. Yung nakuha na So ibang sound engineer to, hindi katulad doon sa film center na nagsabi na isang tao, hindi lang naman siya isang frequency lang eh. So madami siya na spectrum. Yung nakuha natin, single lang siya. So ibig sabihin, hindi siya normal na tao. Possible na ito talaga paranormal. ang kasi
ang boses beyond daw ay mas mababa sa frequency na kayang isagap ng human ear. 'Di ba? 'Yun ang ano doon eh, 'yun ang sinasabi nila eh. Hindi mo talaga kaya yung sa Manila Film Center, naiintindihan ko 'yon na pwedeng mangyari na hindi namin narinig actual pero makapture ng camera. Kaya lang yung sa Manila Film Center kasi ano eh mono eh. Mono yung sound eh. Medyo iba talaga yung ito kasi iba to eh. Tamo ha? Okay. So madami siya, yung spectrum. Yung nakuha natin, single lang siya. So Iba ito, yung sa Manila Film Center, talagang wala eh. wala. I mean, sobrang linaw nun, doon sa film center. Sobrang linaw nun. Sa totoo lang, kahit ako nandun mismo, hindi ako convinced. hindi siya normal na tao. Possible na ito talaga paranormal. Sunod naman na pumasok si Ed kasama ang padre de pamilya ng Arandia na si Ronald. Nandito kami, kasama ko si papa nyo. Yan yung nakausap ni ni Solja eh. Ayaw talaga daw eh. Ayun, buti na convince ng KMJS to. Helen, kala si Julie, naririto ako. Nandito si papa nyo. Nang walang kung ano-ano. Tumunog mag-isa. Nakapatay na to. Ako naranasan din namin yan na tumunog din mag-isa yung ano. Kasi ito ha, pwede, spirit box yun eh. Pwede na pindutin mo yan. Siguro, pwedeng mangyari ano, yung spirit box. Kay Solja yan eh. Yung spirit box na yan eh. Kasi yung kay Sir Ed sira. Diba? Pwede kasing nangyari na nadiinan ni Sir Ed, pero hindi eh. Kailangan precise ang pagkakapindot mo dyan para ano. Tumunog mag-isa. Nakapatay na to. May gusto pa ba kayong sabihin? Aalis na kami. Hindi. Aalis na kami. May gusto ka pa bang sabihin? Sabihin? Nakikipag-interact sila doon sa mga taong pumapasok sa loob nito. Kaso, ang problema ko, I don't think kasi na enough yung energy nila. Kaya nila yung kutkutin o kaya katukin din. So yun yung naisip ko na kumatok at humingi ako ng response sa kanila na katok din. Kumatok din. Kumatok naman talaga siya. Yung pintuan na po ba yun, may chance ba na may makakatok doon na tao? Wala. Wala. Dahil sarado. May CCTV naman kayo para i-check eh. Unless na kasamahan nyo rin yung kumatok doon, makikita nyo doon, di ba? Na yun. Sarado yan dyan. Yan na. Eh yung kumakaluskus po, Hindi ba pwedeng daga yon? Kasi pagka ang kisame, kisame ikahoy, di ba sometimes may daga na kumakaluskos? Sa bahay nangyayari dito eh. Minsan. manok sa loob or sa likod? Ay, wala. Manok doon. Wala ganung Walang mga hayop dito na- hayop dyan, wala. Kaya dapat ang susunod para para matindi. Ganito dapat. Bago establish muna na wala na kahit inspeksyonin muna ang bahay. Kaya kung halimbawa gagawa ng investigation na ganun, gawa ng control muna lahat eh. Lalo na kung ganito mga special, para talaga walang masabi, inspeksyonin muna lahat. Kung may pwedeng maanohan ng hayop or lahat ng sulok ng bahay, anuhin lahat. Tingnan. Samantala, binisita ng aming team ang suspect sa pagpatay sa mag-iinang Arandia na si Elmer Palikpik. Nakapiit siya ngayon sa Sablayan Penal Farm. Tumanggi siyang Sa amin yan ah. Sa amin yan sa Sablayan. mag-interview pero nagpaabot siya ng isang liham. Ako si Elmer Palikpik,
ay tumatanggi sa hinihinging interview ng kapuso mo, Jessica Soho, para na rin po sa Bumiyahe pa sila, no? Sana tinawagan na lang nila. aking privacy at seguridad. Kinakatakutan itong bahay nila, hindi naman dapat katakutan eh. Ang dapat katakutan yung tao na buhay dahil yung tao na buhay pwede kang gawa ng masama. Tulad Pero si ate, natakot. ng ginawa sa kanila. Walang pusong kinuha kay Ronald ang kanyang mag-iina. Makalipas ang 3 dekada, ang tanging naiwan na lang sa kanya ang kanilang mga larawan, birthday cards at voice tapes. Ito yung dating picture nila nung magki-Christmas. Kuha ito dun sa in-laws ko kasi wala pa kaming bahay noon. Kahit wala na sila, tinitingnan ko pa rin. Lahat to, pati yung mga ibang gamit nila nasa akin pa. Nangihinayang. Sayang. Ay, ganun talaga ang buhay eh, no? Ako sometimes din, pag nakikita ko din yung picture ng anak ko din eh. 'Di ba? Parang nasa isip mo na ano kaya ang kung nagpatuloy kaya ang buhay, ano kaya kami ngayon? Diba? Siguro may matigas ang ulo dito na maliit na bungo. Diba? Pero wala, naniwala namang may plano naman ang Diyos eh. Kung ano man yung plano na yon, hindi ko pa alam hanggang sa ngayon. Hanggang ngayon tinutuklas ko pa rin. Parang siguro yung si Kuya, no? Diba? No, hindi ko kaya eh. Papa, happy birthday to you. We love you dearly. Thank you for everything, Papa. Papa, you probably don't realize how special you are, but you're everything most loved and admired in a father. Happy birthday. Love you. Papa, from Chelsea Jilin. Basta ayos kami dito ulit. Ano pa ba? Yung pampasko mo dyan. Basta hintayin ka namin dito sa May. Kung tagal pa, pero sinabi ko na hintayin ka namin sa May. Wala mag-i-extend. Bawal ang extend sa panahon ito. Matatapos na ang mundo mag-i-extend ka pa. Parang kayo nakausap na mag-iingat, yan ang sasalita ang bata. Doon, ma-homesick ka pag nadinig mo yun. Na, mag-iingat ka dyan. Mahal na mahal ka namin. Ano, Chelsea? Lag na lag natin ang Papa. Ano? Sino bang idol ni Chelsea? Si Papa? Ano? Bakit mo mahal ang Papa mo? Siya Papa ko Ako ay may lobo. Tumipat sa agad. Kaya kita. Sayang na lang ang tulong. Naglobo. Natatay ka pa. Parang ako nahingi ng sorry dahil hindi ko sila na ipagtanggol noon. Ang lumang bahay nila sa Lipa na pagdesisyonan na ring ibenta ni Ronald, pinabendisyonan na rin ang bahay. Manahan ka, Panginoong Hesukristo. Babas Hanggang ngayon parang narito pa. Pinanood niya rin kaya ito episode na to? Apat na oras matapos umalis ang aming team sa Lipa Massacre House, isang nakakilabot na tunog ang na-record ng CCTV kahit wala namang tao sa paligid. Nakita natin na
may activity na gumagalaw sa loob outside the wind. Possible na paranormal siya kasi kahit walang tao, walang ano, maririnig natin na gumagalaw yung pinto. Pinto, yung ano. Ito naman, ang tanong ko, kung pinto yun, hindi ba galing sa labas? Tapos sinadya? Kasi hindi naman nakaka-capture. Sorry ako, may magagalit na naman sasabihin, naninira na naman ako. Mananakot na naman to mga ganito eh. Diba? Anyway, ang bigat sa loob, no? Anyway, yan lang po muna ang ating mga pag-usapan ngayong gabi. Happy Halloween sa inyong lahat. Bye-bye.